Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami may hinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inaalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at manalangin tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Idigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magligawan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian kung kayo'y susunod at tatalima. Pasasaganain ko ang ani ng inyong mga lupain, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mo puhunan ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa inyong mga haing sa damba na isinunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga tupa. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tripan natutugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na matanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala ko, kayo't ako'y magkaisa.
Ngunit ngayon panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog na pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasabihin niyang lubos. Ang lahat po ay Itayo. Sinabi ng Panginoon, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisiyaan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilaktirya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pagdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Imagine po natin kung ang isang institusyon o ang isang organization ay walang namumuno. Kung ang isang tahanan ay walang pinuno. O ang isang maliliit na grupo na walang namumuno. Ano kayang mangyayari? Ang posible pong mangyayari, magkakaroon ng kanya-kanyang gawain. At madalas itong kanya-kanya ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema. Kaya napakahalaga po ang namumuno sa iba't ibang institutions, sa iba't ibang organizations. Malaki man po ito o maliit, kailangan meron pong nagdi-lead. At bakit kailangan ng pinuno at bakit kailangan na namumuno? Dahil may batas na dapat sundin. May batas na dapat gawin. Sapagkat ang isang namumuno, kung walang batas,
Ito ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng division. O sinasabi nating hindi pagkakaroon ng tamang ugnayan sa bawat rules and regulation. Kaya sa buhay po natin, napakahalaga na ang isang pinuno ay dapat may puso. Ang isang pinuno o leader, dapat nakikita niya ang pangangailangan o dapat gawin ang nasa batas. Katulad na lamang po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, kahit po sa ating individual na pamumuhay, kung wala tayong rules and regulations sa ating pag-iisip o sa ating pagkatao, hindi nating matutukoy kung ano ang halaga natin sa nangyayari sa buhay. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias na kung saan na pinapaalalahanan ang mga taga-Gomora na huwag nang mamuhay sa kasamaan, huwag nang mamuhay sa pang-aapi, huwag nang mamuhay ng pang-aabuso. Sinabi ng ating Panginoon, gamitin ang lahat para sa kabutihan, tulungan ang mga inaapi, pasiglahin ang katarungan, sapagkat itong pagpapalaala ng ating Panginoon mula sa aklat ni Propeta Isaias ay ipinadidinig hindi lamang po sa mga sa Israelita, kundi lahat tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Ano ang purpose nito kung bakit tayo pinapaalalahanan? Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay mahalaga sa Kanya. Ayaw ng leader, ayaw ng ama na pinakamataas na ang kanyang mga anak ay mapariwara. That is why laging pinapaalalahanan at dapat laging tumimo sa isip at puso po natin ang paalaala at pagpapahalaga ng batas ng ating Panginoon na dapat nating gawin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At ngayon po sa ating Ebanghelyo, narinig po natin kung paano pinapahalagahan ng ating Panginoon ang mga Israelita, lalong-lalo na po ang mga eskriba at pariseyo. Ina-acknowledge ng ating Panginoong Yesus ang pagtuturo nila, sapagkat pagdating po sa batas ni Moises, sila po ang experts na kung saan sila talaga ang nakakaalam. At yun po ay tina-acknowledge ng ating Panginoon. Kaya nga lang, ang sabi ng ating Panginoon, huwag niyong sundin ang kanilang ginagawa dahil ang kanilang pangangaral ay, sabi natin, ay kabaliktaran sa kanilang pagsasabuhay. Hindi nila isinasabuhay. Kaya nga po sa buhay po natin, kung wala yung ating pananampalataya at hindi natin isinasabuhay, hindi magkakaroon ito ng kabuluhan, kundi iti maglalagay lang po sa atin sa kapahamakan. Kaya nga po sa buhay po natin, bilang isang Katoliko o bilang isang Kristiyano, hindi lamang po tayo nabubuhay sa performances po natin. Hindi lamang po sa disiplina. Kailangan din po natin ng puso at ang pusong umuunawa, ang pusong kumakalinga at ang pusong nagmamalasakit. Kaya't sinasabi ng ating Panginoong Yesus, at ito po'y hamon sa bawat isa po sa atin. Bagamat minsan meron tayo na-encounter na mga tao na mahilig sa salita, pero pagdating sa gawa, they are very, very poor. Sana hindi po tayo ganon. Kaya sa pagpapalaala ng ating Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga salita, lalong higit sa ating pagsasagawa sa ating buhay. Kaya kung ang batas ng ating Panginoon ay pinapairal po natin by heart, hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na alam po natin na salungat sa ating paniniwalang Katoliko. Kaya't sa buhay po natin bilang isang leader, at ang bawat isa po sa atin ay leader, paano ba yung magmamuno? Paano ba yung namumuno? Ipinapakita hindi lamang sa kanyang kakayahan sa utak,
kundi sa kakayahan sa kanyang pag-ibig sa puso. Sapagkat ang isang taong leader, siya ay sinasabi nating sinusuportahan. Kaya sa buhay po natin, tingnan po natin ang kabutihan ng batas para sa bawat isa po sa atin. Hindi nilikha ang batas para tayo mapariwara. Hindi nilikha ang batas o ginawa ang batas para tayo'y maligaw, kundi ginawa ang batas para magkaroon tayo ng tamang direksyon sa ating buhay. Hindi lamang po sa pangangailangan ng ating future sa lupa, kundi sa pangangailangan din po natin sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang mga batas na ito ng ating Panginoon, ang isa sa pinakamabisa, pinakamahalagang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng paghilom sa kanilang mga nararamdaman. Sapagkat yung batas na ito ay isang batas hindi lamang nasusukat sa ating katawan, kundi sa ating pagkatao bilang isang tumutupad sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mahalaga sa bawat isa po sa atin na laging pinapaalalahanan na ang tahanang po sana po natin ay tahanang may namumuno ng katiwasayan, hindi lamang sa pamamagitan ng 3 beses tayong kumakain sa isang araw, kundi sa pamamagitan na rin po ng magandang pagbubukluran ng bawat isa po sa atin. Sapagkat sa loob ng tahanan, walang pinakamataas, walang pinakamababa, kundi ang sa loob ng tahanan ay isang tahanan nagbibigay ng halaga sa bawat isa po sa atin. At bilang pagpapalaala, naranasan po ba natin na maging at home tayo sa tahanan po natin? Kung tayo at home sa ating tahanan, ibig sabihin, ang batas ng ating Panginoon ay ating ginagawa. Pero kung tayo ay hindi at home sa sarili po nating tahanan, ibig sabihin, may batas na hindi tinutupad ng bawat isa po sa atin. Katulad na lamang po sa panahong ito, nasa iisang tahanan tayo, nasa iisa tayong bahay. Sana sa isang tahanan na ito at sa isang bahay ay magkaroon ng magandang pagtuturingan sa bawat isa, sapagkat ito ang nagbibigay ng pagpapahalaga po natin. Kaya yung salita at batas ng ating Panginoon ay hindi lamang natin ginagawa dahil obligasyon po natin. Ginagawa po natin iyon dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sana po bilang isang tinawag na leader, kalingain ang bawat isa, unawain na may panalangin, unawain na may pananampalataya, sapagkat ang lahat ng ito ay hindi magiging isang malawak na pangunawa kung hindi sa tulong ng Espiritu ng batas ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagsasabuhay bilang isang Katoliko na humihingi ng kagalingan sa ating Panginoon, sundin lang po natin ang nararapat, sapagkat ito ang kailangan po natin para mabuhay hindi lamang dito sa lupa, kundi sa darating na panahon sa buhay na walang hanggan. Pagsasabuhay na may katapatan, pagsasabuhay na may pagmamahal. Nang sa ganon, tayo po mismo, kahit magkakaiba ang ating mga dugo na pinagmumulan, pero iisa ang ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan sa tulong ng pagpapahalaga ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, anuman ang kinalalagyan natin sa buhay, kung susundin po natin ito at isa sa buhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, naka-jackpot po tayo. Hindi material na bagay, kundi mismo ang jackpot ng ating buhay ay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslaw.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapahalagang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin, Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap naming iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti naming iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakirabay sa langit. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipaggalaw mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ng ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng may mga sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauuwa pagkat ito ay bubukan sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamuhay naming dagdagan mo, at tulungan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso para sa mga detalye at pagpaparista. Makipag-ugnayan lamang kayo sa ating opisina. Ang pagpaparista ay hanggang March 14 lamang. Halina at sama-sama tayo maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-4, bahag ng ating mga pangkwaresmang gawain. Mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan.
Ikalima, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisahan at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry. Ika-anim, ngayong Sabado, ika-7 ng Marso, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria ng mga biyaya. Sa ganap na ikalima ng umaga, nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama inaanyahan magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa magbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaanan ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ko kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayon sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.